Samahan niyo ako magluto ngayon ng Pinoy Dynamite! Bulaken yung gala version. Ano nga ba itong Pinoy Dynamite? At bakit nga ba tinawag itong Dynamite? Diba ang Dynamite ay dinamita o something na sumasabog? Sa pagluluto ng Pinoy Dynamite ay kailangan natin unang-una sa mga ingredients ang siling panigang. So ngayon pa lang may idea na kayo. Halika, hatiin natin sa gitna ang siling panigang dahil dito natin ilalagay yung filling. Tatanggalin lamang natin yung buto ng mga sili at huhugasan natin ito sa tubig. Talking about doon sa ilalagay nating filling, depende sa inyo. Pwede tayo maglagay ng ham and cheese, pwede rin tayo mag-filling ng giniling, pwede rin tayo maglagay ng filling na isda. Depende sa panlasa nyo. Ang Pinoy Dynamite nga ay sikat na rin na business. Dahil ang dami-daming mga tao na may gustong kumain nito. Medyo ingat ka lang tayo sa pag-cut ng mga sili dahil dapat ay perfect ang pagkakabukas natin ng mga sili. At pagkatapos nga natin hugasan ng mabuti ay iset aside muna natin yan dahil ipe-prepare na natin yung filling o yung ilalagay natin sa loob. Kaya nga guys, Dynamite, dahil sumasabog sa sarap yung nasa loob ng mga siling panigang. Next sa list ng ating mga ingredients ay ang corned beef. Ito yung gagamitin nating filling. Naigisa na natin ang corned beef. Ang susunod naman nating i-prepare ay yung mga cheese. Dapat hiwain natin ang mga cheese ng maninipis na magkakasya doon sa loob ng mga sili. Itong cheese ay optional din pero mas masarap kung so yan guys, ready na yung filling natin ng corned beef pati na rin yung cheese. Ilalagay na natin ito dito sa loob ng mga sili. Sa paglalagay naman ng filling, bahala kayo kung gaano karami o gaano kakonti yung ilalagay nyo sa loob ng mga siling panigang. At guys, remember, dito nakasalala yung sarap ng ating Pinoy Dynamite. Mas masarap ang feeling, mas magana kayong kakain nitong Pinoy Dynamite. At mas masasarapin pa yan pag natikman mo na yung melted cheese dyan sa loob ng iyong siling panigang. Ito nga palang 15 pieces ng mga siling panigang ay nagkakahalaga ng 50 pesos ang pagkakabili namin sa palengke. Kung hindi talaga kami mga siling panigang na malalaki para mas madaling ikat at mas madaling maglagay ng filling sa loob. At syempre, yung mga siling panigang nga na yan ay magbibigay din ng flavor na anghang, hindi ba? And last but definitely not the least sa ating list ng ingredients, ang lumpia wrapper. So para ka din gumagawa at nagbabalot ng lumpiang Shanghai. So after na natin maglagay ng filling sa loob, pwede na natin silang i-wrap dito sa lumpia wrapper bago natin sila pirituhin. Ngayon pa nga lang guys, ay natatakam na ako dito sa itsura ng mga ginagawa naming Pinoy Dynamite. Ayan na, isa ito sa mga suggestions na kung wala kayong maisip na pang merienda sa hapon, pwede itong gawing merienda. At dito nga sa amin sa Bulacan, sikat na sikat din itong Pinoy Dynamite na gawing pulutan. Dahil nga sa taglay nitong anghang at sarap. Kung marami kayong Pinoy Dynamite na gagawin guys, huwag mo munang pirituhin lahat. Pwede nyo namang itabi sa ref. At isang reminder lang, ang Pinoy Dynamite ay talaga namang nakakabusog. Ang daming ang sikat na mga meriendang Pinoy na Pinoy dito sa Pilipinas. Nandiyan ang banana Q, kamote Q, barbecue, at kung ano-ano pang mga QQ dyan. Pero itong Pinoy Dynamite ay talaga namang kakaiba at malamang na magiging favorite mo din pag trinay mong gumawa. After nating ma-i-wrap lahat ng mga yan sa lumpia wrapper, ay time na para tayo ay magpirito. At ito na ang pinakahuling step. Siguraduhin lang na low heat ang inyong mga kalan at apoy dahil nga dapat mas lutong-luto ang loob nito. Matanong ko kayo guys this time, ano ba yung natitipuhan ninyong gawing merienda araw-araw? Minsan kasi pag paulit-ulit tayo na kinakain, talaga namang nakakasawa na. Kaya naman naisipan namin na gumawa nitong Pinoy Dynamite nga. At yan mga mare at pare, sana nakapagbigay ng kaalaman sa inyo itong Bulaken yung Gala. This is your BG Bulaken yung Gala. Thank you for watching my vlogs.